Sana ganyan lang kahina yung ulan. Huwag nang lalakas pa. Tumigil muna ako saglit at biglang napansin ko wala na sila sa likod ko eh. Ano na kaya yun? Balikan ko. Baka di ko napansin ko ano nangyari dun. Yan ang hirap pagka wala kaming intercom eh. Lobat pa kasi. Wala pa kaming madaanan na kainan ah. Pero waiting shed, ang dami naming nadadaanan. Ang lalaki nga ng waiting shed dito eh. Wala pa rin kaming makitang kakainan. Nakahanap na kami muna ng sisilungan. Tigil muna ba? Hindi na namin alam kung nasaan na kami. Hindi wala namang mapa. Tingin-tingin muna. At magpapahinga lang muna. Malaman na mamaya pagka tumigil ang ulan, paano susunod namin gagawin. Bro, Oh, ano tayo? ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. Ay, buti na lang. Tapos na ang ulan dito. Di namin naabutan. Basang-basa yung kalsada. Malapit na tayo bro sa Arco. We are now leaving the Cordillera Administrative Region. Ayan o. Yung mismong welcome arch ng papuntang Apayao. Pag ganun ka. Pero pag dito, syempre, thank you, come again. O, basahin mo yung nasa likod niyan. Pakabila yung payaw, dinaanan natin. Oh, syempre, Ayan, di ba? Cordillera Administrative Region. Okay. Ito na yung ano, pa main road. Ito na yung main road ng ano, bro? Yung mismong ano, pa Claveria. Claveria. Okay. Kakaliwa tayo, yun yung pa Pagudpod. Kaliwa. Oo, yung pa kanan, yun yung papunta ng Kanan. Apari. Aparis. Oo. So, pinakagitna nga to. No, dalawa. Oo. Okay. First time din nating daanan to. Ewan ko lang kayo ni Billy kung first time nyo. Ay, first time mo. Nung kami ni Billy, first time ko. Nadaanan nyo na ni Billy, no? Oo. Ako, first time ko to. Seselos ka naman yata kay Billy. Huwag ka na magselos. Akala ko. Seselos ka naman eh. Saktong 60 lang takbo natin ah. Maharlika Highway. Naninibago ako sa gantong takbuhan ah. Pag dito, bakbakan as in unahan talaga eh. 4 lanes. 40 kilometers to go. Claveria welcome arch. Here we come. Third time na dumaan dito. First is North Loop, second is Philippine Loop. And ngayon level 2, Cordillera. May team na naman ang kaulapan, no? Uulanin yata na naman ha. Pero tapos na rito. Nag-iipon lang ulit yan. Op. Uy, Barangay Curva. Wala namang curve dito. Panay tuwiran. Karamihan kasi pagka sinabing kurba is kurbadahan, nasa kurbadahan. Yun yata yung Barangay Curva na panay rektahan. Tingnan nyo yung ano doon, no? Ulap doon, no? Sa kabundukan doon. Yan yung paano eh, Blazing Mountain of Gods. Inuulan na naman yata yung kabundukan na yun.
Oh. Ayos natatakpan ng kaulapan eh. Buti, bukas namin titirahin yun. Ayan na ang ulan. Wala pa yan, mamaya pa yan. Grabe yung kabundukan doon, inuulan. Dito kaya sa harap namin. Sawa ka na kanina sa banking, sa 2 araw at kanina. Ngayon naman, panirektahan. Baka dapuan ka na naman ang antok niyan, boy. Hindi na. Solve lang tayo sa tulog, nakakapawi-pawi na eh. Ito lang nung nakakaraan. Yung kanina, nung inulan tayo dun sa may, no, pagbaba natin ng sa may papudtol na tayo, sumakto naman, no, naka-idlip naman kahit papano. Oo. Alasitan Bridge. Parte nga ito, Pamplona pa rin. Okay. Konti na lang, 24 kilometers na lang. Oh, banking. Nakakapan na isang mahababang banking. Uy. Mga nagra-rides, baka naka-Vespa oh. Asan na yung isa? Nasa deck! Ang layo ko na ata. Naka-disconnect sa intercom. Maberti kayo mo yung sasakyan. Oh, sige, mag-overtake ka na. Oh, Strada. 100 lang. Bilis. Strada, oh. Estrada? Erap. Erap Estrada. Wah! Sama na joke mo. Ano gusto mo? Chingoy. Sama! Uwah! Nakaranas din ng kurbada ulit. Ilis na malat to. Malat, layasan mo na ako. Ikaw mananawa dito. Bayan ng Sanchez Mira. Welcome to Sanchez Mira. Uy no, nakikita na yung mga kabundukan doon, no? Nawawala na yung mga ulap. Lalawigan ng Cagayan. Cagayan na to, bro? Cagayan pa rin. Ay, Cagayan pa rin pala. Oo, kanina pa nga pala Pamplona na Cagayan. Ano yun? 8.7 kilometers at nagbabadya pang umulan. Ayan na nga. Pumapatak na. Pag may nadaanan ka dyan, tayo sumilong na lang muna. Malapit na lang naman eh. Picture ang gagawin natin dun eh. Oo. Pumapatak-patak na. Kaysa na naman mabasa. Gas station, pwede rin matulog sa gas station. Ayun oh, pwede sumilong dun oh. Ay! Gago. Bakit? Munti ka na, gawa nung loko-lokong biglang kumano doon sa may ano, linya ko. Ayun oh, doon sa Rusi oh. Bukas eh. Ano? Ito. Diretso, ayoko may kasama. Bitis ka talaga. Ayoko na may kasama. Ano, ating sarili natin yun. Wala rin yan, tayo mapupuntahan. Ayun na, bata na tayo. Kasi napunta tayo. Teka lang, relax ka lang, map tempo pa eh. Ayun, sa kaliwa. Di ba natin yan eh. Wala naman talaga tayong may-ari dito eh. Saan ba tayo hahanap ng may-ari natin dito? Bibili ako. Bitis ka talaga, baliw ka. Highway po daw. Ito, gas station. Oh. Oh. Oh, wag mo sabihin hindi pa tayo ala dyan, gas station. Oh. Diba? Sabi natin, makikisilong lang muna. Hop. Makikisilong lang muna. Oh, silong muna tayo. Magpa 5:30 na. Nandiyan yan. Kung kailang malapit na, saan pa kami binuhusan ng ulan? Para namin, nakadaan na yung ulan dito eh. Hintayin na lang namin muna ang tumila. Maraming salamat sa gas station na to na nagpatuloy sa amin. 5:35. Siguro mga ano pa yan, alas 6. Titigil yan. Lobat na rin ang mga power bank ko. Hahanap na lang kami na pwede kami mag-charge.
Time check, mag-aalas 7 na ng gabi. Ang tagal na namin inintay na tumigil yung ulan pero wala eh. Mukhang hindi mangyayari. Siya, diretso na namin. Boss, thank you ah. Salamat sa pagpapasilong sa amin. O talagang inuulan eh. Nagsuot lang ako ng kapote, yung ano lang, kantaas lang. Ay, Petrogas dito sa may Sanchez Mira, Kalangan yata yung lugar na to. 7 kilometers to go, inulan pa. Ewan ko lang, makakapag-picture kami ngayon dun sa mismong welcome arch ng Claveria. At sigurado madilim, baka hindi rin makita pag nagpicture kami dun. Mababasa pa yung passport namin. At least ito namang ulan na to na sinusuong namin eh mas mahina kaysa dun sa kanina. Yung kanina buhos talaga eh. Pagkatapos namin nga sa checkpoint na to, yung pangatlo, di ko alam kung saan ba kami tutulog na naman nila sa dik at saka kakain muna din. Diretso biyahe tayo. Abuti naman maliwanag dito sa dinadaanan namin oh. May mga poste na may ilaw, tsaka pati kalsada. Ay nako, sana bukas ay hindi tayo ulanin. At sigurado ang mga dadaanan natin bukas ay mas challenging. Day 4, takbong banayad lang. Isa pang problema ko ngayon na kailangan kong masolusyonan ay yung lobat kong power bank. Yung dalawa kong power bank na 70k mAh. Doon kami mismo nagcha-charge ng mga devices namin para magamit namin sa ilang araw namin na biyahe. Eh pagka lobat yun, lobat din lahat. Wala na tayong magiging vlog niyan pagka wala tayong nagamit. Ito na nga, Claveria, welcome arch. Oh. Kaso ang dilim. Liwanag ko lang yung magpapalinaw eh oh. Teka lang, tabi tayo dito. Yan, nakarating din natin. Oo. Nawala ulan. Ang pinagbigyan mo na, magpicture daw muna kami. Ingat lang sa passport at baka mabasa. Ikaw muna. Ako na lang magbukas ng ilaw. Sige bro. Okay, mag-alas 7. Day number 3, 78,274.1. Okay, Claveria. You know, Claveria na talaga to. Ginabi pa nga. Okay, hindi na rin kami masyado magtatagal dito at baka biglang lumakas na naman yung ulan. Hanap na kami ng kakainan. Ang kasunod kasi nitong Claveria is yung Pagudpod. Tingnan natin kung aabot kami ng Pagudpod bago kami makahanap ng kakainan at saka kung merong pag-iistayan. Wala na namang ibang nadaan kundi kami na lang. Ang aga-aga pa. Ay nako. Baka waiting shed gaming na naman kami nito ah. Bahala na si Batman. Waiting shed o sementeryo. Malaman na mamaya kung saan kami matutulog ngayon. Whew. Ang daming truck. Oh, laki. Boom. Lord, sana ganyan na lang po. Ambon-ambon na lang. Huwag na po munang magbuhos ng ulan. Sana po makakita kami ng tutulugan at makakainan. Ayun, lobat na yung intercom mo, namamatay-matay. Namamatay talaga. Basta pagka meron kang halimbawa nakita na kung anong kakainan, bumusina ka lang pagka nag-disconnect tayo. Oo. Tanda mo itong diyadaanan natin ng Philippine Loop. Oo. Gabi rin natin narating yung Pagudpod nun eh. Ayun na nga, nag-disconnect na sila sa dik. Lobat na talaga yung intercom niya. Panay ano to eh, matatalim na kurbada to eh. Itong nasa kanan namin is dagat na yan. Naranasan na namin marating ang Pagudpod ng umaga at ng gabi. At ngayon naman ay gabi na umuulan. Pero syempre hindi naman natin palalagpasin na daanan natin ng gabi na wala tayong makikita sa Pagudpod. Kaya bukas ng maga babalikan namin kung halimbawang lumagpas man kami or bukas pa lang kami dadaan. Ito, marami na ditong kabahayan sa mismong dinadaanan namin. Hoy, ano yung paniki ah?
roadwork. Saan? Nasaan ang roadwork? Meron ba talaga? O dati pa yung sign niya yun? Ito, meron nga ginagawa. Kalsada. Tubigan naman sa kanan. Okay. Kalanasan. So ito pala yung magiging ruta namin na paliko ng Kalanasan. Ito, papuntang Kalanasan. Hindi muna. Bukas namin titirahin yan. O hindi, pagka ngayong gabi, para pa kami nag-suicide talaga dyan. O yun, may signage nga sa likod na Kalanasan doon. Hindi pwede. Bukas na yan. Hello bro. Oh. Ayun na yung signage na papuntang Kalanasan, yung next natin. Oh, wala na talaga, lobat ka na talaga. Road closed. Ano ba to? Ginagawa yata ang tulay. Aray ko. Tama ba yung daan namin? Parang tama ba? Pag dinaretso namin to, papagudpod, parang ang tagal na itong ginagawa eh. North Loop tsaka Philippine Loop, dinaanan pa rin namin to, hindi pa rin tapos. Tabi nga muna tayo, mag-usap lang kami nila sa Dick. Dito kami na nag-stop over eh, nagkita-kita nila master nun eh. Dala ang cellphone mo, Google Map, ano mo ba? Tingnan mo nga yung sa pagudpod, di man natin pwedeng lumiko agad dun sa Kalanasan at bukas natin titirahin yun. Pagudpod, Viaduct, 46 minutes. I-start mo nga, tingnan nga, kung tama. O ayan, tama, diretso tayo. Babalikan na lang natin yon sa ruta. Babalik ulit tayo? Oo. Bukas? Oo. Magpapahinga tayo isang araw bukas. Ano tayo, walang pahinga? Anong gusto mo, tirahin na natin ngayon yan? Delikado dun. Yung Kalanasan na yun. Pero tingnan natin kung merong dun na Kalanasan. Nandun na yung turo na Kalanasan eh. Tara. Ito, 7-Eleven. Pwede kami magpahinga muna dito kahit papaano at kumain. Pag-usapan na din muna talaga. Dapat kakain na kami dito kaso ubos yung mga kainin. Walang kanin, walang yung hotdog man lang, wala rin. Ubos yung stock nila. Idadiretso kami nilasag. Dito naman sa tapat may mga kainan kaso mukhang kanina pa umaga yung luto. Yung daan palang Kalanasan na nakita natin kanina, parang bago pa lang ata. Ang tinuturo kasi sa amin is dumaretso pa bago magpatapat bridge. Yung mismong daan pa kaliwa. Parang alas 8 na ata. Medyo aabante muna kami nang sa ganun lumapit-lapit kami sa destinasyon namin na gusto naming puntahan. Pagka talagang gutom na, di kakain talaga kahit ano pang makita natin na nakaluto dun sa mga karinderya. Pero ganitong medyo hindi pa naman, kaya pa magtiis-tiis. Nandiyon yan, hindi pa kami nakakapunta ng Kalanasan Dito pa lang meron na pala agad ganito na eksena. Ayun. Mahaba-haba din yung rough road na yun Sana ganyan lang kahina yung ulan. Wag nang lalakas pa. Ito yung kagandahan kapag tiwala ka sa gulong na gamit mo na kahit umuulan hindi ka nangangamba na baka biglang madulas ka. Tulad nito, yung Philippine Loop namin, yung gamit ko nun, yung unang gamit ko, yung unang kinabit ko nun, talagang after ng 2 kong semplang nun, doon na pumasok yung kaba ko lagi pag nakakakita ng basa, yung takot ba na baka pagka dinaanan ko tumilapon na ako, mag-slide na ako ng hindi ko inaasahan. Pagka ganito wala, tiwala ka lang sa gamit mong gulong, bumakbak ka, pero syempre ingat pa rin at sa ganito kasi mas buo yung confident mo ba na bumiyahe kahit umuulan dahil tiwala ka dun sa gulong na gamit mo. Tumigil muna ako saglit at biglang napansin ko wala na sila sa sa likod ko Asa na kaya yun? Balikan ko. Baka di ko napansin ko ano nangyari dun. Yan ang hirap pagka wala kaming intercom Lobat pa kasi. Ito na. Ano nangyari dito? Nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Kapote? Oh. Sinuot mo lang ulit kapote. Ba't kasi nagubad ka pa ng kapote? Eto na yung daan na panay kurbadahan tapos ang dilim. Walang kailaw-ilaw.
Ayan, lumalaban na tuloy yung ano ko. Yung lens ko dahil mainit yung hininga ko eh. Open lang natin ng konti para hindi mag-fog yung loob. Napakadilim. Wala pa kaming madaanan ng kainan ah. Pero waiting shed, ang dami naming nadadaanan. Ang lalaki nga ng waiting shed dito eh. Ano kaya to? Ngayon lang umulang kaya to. O sige, overtake. Mag-overtake ka na. Bukas kaya uulan. Ay pa overtake ng sasakyan. Tapa overtake na. Yan. Ito na, Arco. Kung di ako nagkakamali, papasok na kami ng Patapat. Teka, tingnan ko yung nakalagay dito. Abulog, Cagayan. Ito lang, baka kung ano makita ko dyan. Diyan ko sumat. Ito na yung Arco eh. Alam ko, Patapat na to eh. Alam ko ano, pagudpud na to pagka narating niya mismong Arco na yan dito. Uy, teka lang. Lumalabo paningin ko. Ayun. Ito yung sobrang dilim na kagubatan na tatahakin mo dito. Yung Philippine Loop namin, meron pang ano nun eh. Checkpoint na nadaanan kami dito. Ewan ko lang ngayon. Wala pa kami nadadaan ng kakainan. Parang dito yata yung ano, yung mga landslide ah. Wag naman sana. Kasi alam ko nung Boss Ironman dati, kasagsagan ng ulan nung naganap eh. Nagkaroon ng landslide dyan sa may ano eh, Pagudpud eh. Hindi ko lang alam, after yata or dun sa mismong Patapat Bridge. Sa wakas yung mga solar lights na dito. Ayan na, mga bagong lagay na solar lights. Kala ko susungin na naman na sobrang dilim to eh. Nice one. Yun lang, hanggang dito lang. Baka dun yung ano, accident prone area eh. Meron pa. Kala ko ano eh. Ano ba to? Dito yung may landslide pala. Dito sa parting to. Kung galing kayo sa kabila after na mismong Patapat Bridge. Sana dire-diretso merong solar lights. Mahirap talaga pag walang ilaw. Ayan. Nice one. May mga ilaw na. Lakas na yung hangin dito sa may parting kanan. Dagat na ata to. Diyan na yung dagat. Pero wala pa tayo dun sa Patapat Bridge. Ipalatandaan naman pagka nasa Patapat Bridge na merong malaking karatula nakalagay Patapat Viaduct. Delikado dito pagka umuulan talaga. Medyo kinakabahan ako pagka ganito. Uy, grabing kurbado pala yun. Minalagpasan na kami barricade na checkpoint, which is nakalagay Ilocos Norte. So Ilocos Norte na itong tinatahak natin. At mukhang ito ang Pagudpud na to. Wala pa rin kaming makitang kakainan. Kanina may nadaanan na kami sementeryo eh. May mga tindahan pa nga doon sa sementeryo eh. Ay nako, sarado na. Anong lugar na to? Tulay. Anong lugar na ito? Saang sa Pagudpud na kami? Baka biglang marating na namin mismo yung Arco ng Pagudpud Nalagpasan na talaga namin yung mismong Patapat Bridge. Nakahanap na kami muna ng sisilungan. Tigil muna ba? Hindi na namin alam kung nasa na kami. Hindi wala namang mapa. Tingin-tingin muna. Gugutom na rin ako. Ikaw, gutom ka na rin? Gugutom na nga din ako eh. Gutom na ang dalawa. Pero ang ulan ay tuloy-tuloy pa rin. Gutom na, basa pa. Nasa na tayo. Nalobat pa ang ilaw. Di pa pala natin nadadaanan yung Patapat. Kahit ano na makain, kung anong mabibili sa tindahan, gutom na ako. Mag-aalas 10 na. At dito may tigil yung ulan eh. Gugutom na ako. Hahanap muna ako. Dadiretso ako doon.
Ito palang Pansyan ay halos 7 kilometers na lang away dun sa Patapat Bridge. Yung palang arko na nakita natin, yun ay palatandaan ng boundary ng Cagayan at ng Ilocos Norte. Hahanap muna ako ng makakain. Yung sinasabi sa amin kasi ni pobreng manlalakbay na libreng beach is dito yung sa may parting Pansyan. Hahanapin mo lang yung daan papasok dito sa may kanan kung saan dyan Pares Paksiw. Bukas pa ba yun? Yun pala may malapit. Ayun na pala Tali pa ba tayo? Wala na, sarado na ata. Tirang pinagkainan lang yung nakakita ko dun medyo hahanap-hanap lang tayo. At pagka hindi tayo nakahanap pares kaming magugutom nila sa dik nito. Babalik na ako. Medyo kinakabahan ako. Yung mga nakikita ko, tingnan nyo naman dito hinarakan na kasi to Babalik na ako. Ito na yung parting dagat tong kaliwa. Ito na yung nakikita ko. Kinakabahan ako. Ayoko na diretso muna dun sa mismong Patapat Bridge. Muna tayo dun sa may nakita man akong maliit na tindahan kanina. Doon na lang, bilhin na lang ako ng kahit anong makakain. Kinakabahan ako dito. Pia. Ba't ako dito napapunta? So sa kanan yung mismong kalsada. Mahirap. Safety first. Tingnan nyo, sinong hindi kakabahan pag yan ang mga nakita mo dito? Balik na tayo. Ayun. Nakabili po. Okay po, salamat po. Natin ang binili ko dito sa tindahan. Thank you po. Meron daw ditong matutuluyan. Kaso medyo mahal Gusto namin budget friendly lang. Ito Yan daw yung tira pa lang mukhang mahal na. Sinabi sa akin din ng ate na mga nasa 2.5. Hirap. Mawalan tayo agad ng budget. Punta na lang muna kami dun sa sinasabi ni ate na Barangay Hall. Pwede naman siguro kami magpalipas doon. Dito pala yung hospital Doon din yung barangay. Dito lang kami naman nila sa dik So pwede na rin kami dito kung tutusin. Mahalaga lang naman makakain muna kami. Oy, tutulog na ata to. Panakain. Kain muna. Tinapay. Tinapay lang muna. Wala Ha? Sige. Baka kaya dito Gugutom talaga ako. Di ko na kaya Ay nako. Mas matindi yung experience ngayon Tinapay lang. Pandesal, Hansel, tsaka ito extreme na chocolate. Tapos soft drinks. Basta malaman na tiyan at mawala yung gutom. Tapos kung kumain ng binili ko, yung para kay Lasody, binili ko na sa kanya. Nandun. Hindi talaga kaya. Mas gusto niya matulog Tapos yung 360 stick na ginagamit ko, pwede naman sampayan Ayun, may sampayan ako ng aking jacket. Di ba? Ayos Hindi na ako hihiga. Ay nako. Ganito ang buhay ng biyahe. Masarap naman. Yung mga ma-experience mo yung mga ganitong pangyayari. Papahinga lang muna. And kung sakaling tumigil tong ulan, hahanap kami dito sa may tabing dagat na papastahan namin para mag-tent ngayon sa dito. Pero ang tagal na kasi, parang walang balak tumigil yung ulan At magpapahinga lang muna. Alaman na mamaya pagka tumigil ang ulan, paano susunod namin gagawin. Galing ng gumawa. Thank you bro sa paggawa.
got a good look in his eyes. I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Good morning, alas 5 ng umaga. Tumigil na yung ulan. Sa wakas, nakatulog naman kahit papano. Nagbubukas na rin yung tindahan dito. Narinig na yung tilaok ng manok. Ayan, mas safe naman ngayon kasi hindi na naulan. Kahit pa pwede natin diretso o bumalik kami nun para makakita ng kakainan. Ano boy, mahaba ang tulog mo. Una kang bumagsak sa akin ah. Nagising naman ako kanina maaga. Nagising ka? Ano oras? Alas 2, alas 4. Bakit? Wala, yung mga sakyan yun eh. Oh, inubos mo na lang. Yung tinapay pa dyan, dalaw. Abay, sayang yan. Ano? Palamanin natin mamaya. Yan naman sa'yo. Tago mo. Tingnan na pa. Hindi namin talaga lumiwanag. Paliwanag na eh. Akala ko talaga hindi natitigil yung ulan ng hanggang ngayon eh. Buti na lang, tumigil pa. Ay, alas 6 na ng umaga ata. Ako, 1 bar na lang. Pero abot naman yan. Salamat po, tay. Salamat po sa magdamag na kami ay nakatulog at may natulugan. Ay, whew, thank you Lord. Ang ganda pala mismo sa umaga nitong mismong lugar na tinulugan namin, Pansyan. O di mas okay ngayong araw na mapuntahan natin yung Patapat Bridge dahil maliwanag at kita natin at hindi delikado yung mismong dadaanan. Kumbaga, kasi kagabi dahil nga umuulan, mas delikado lalo yung mga nakita ko. Kaya nga mas binabuti ko na bumalik na lang din kagabi dahil meron na rin naman ako nakitang maliit na tindahan. Okay na rin naman yung kinain namin kagabi na tinapay at nalamanan yung amin tiyan. Hindi yung matulog ng gutom, di ba? Itong kagabi na to na nakikita namin na sobrang dilim, ganito pala kaganda. Oh, may dagat dito sa kanan, kabundukan dito sa kaliwa, at saka mga tubigan. At ngayon ay nagdesisyon din kami nila sa Dick na magpahinga muna. At kasi wala nang charge yung mga power banks, so rerenta kami ng kwarto sa isang beach resort para makapag-charge din ng mga device namin. Kaya nga ngayon ay relax lang muna. Mag-ipon ulit ng enerhiya para sa biyahe natin. At hindi pa tapos. Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng ating biyahe. Ito yung tindahan kagabi na binilhan ko. Itong maliit na tindahan dito. Kung ano yung sama ng panahon kagabi, siya namang ganda ng umaga ngayong araw. Woo! Ayan na yung dagat sa kanan. Ayun, Bangi Windmill Farm. Natatanaw ko mismo yung windmill farm dito. Parang ang bilis yatang nagawang lagyan ng harang tong mga panabe at saka yung sinamento para wala nang guguho dito. Ito yung kagabi dinaanan natin na natakot ako sa nakita ko. Talaga naging madalas na yung rito, pagguho ng lupa. Tingnan nyo naman parang bago-bago pa dati pa yan. Parang ito yata yung nung Boss Iron Man pa Ayun tingnan nyo. Kasi kung hindi nila mamadaliin yan, kada uulan siguro, meron mangyayari landslide agad. Ito hindi pa mukhang hinihintay pang lumabas mismo yung mga bato, talagang lupa hanggang dito. Dumaan kami dito, eto, wala pa to, 2 years ago. Yan yung nakita nating may harang.
Although may harang na nga pero hindi kinaya Halos nasira din talaga. Kaya talagang mas okay na bumalik na ako kagabi nung umuulan pa. Paraiso ni Anton. Ito yung parang mayroong falls dito Ayun dun Ayun pala yung falls. Tapos dito yung may grotto. Ayun may grotto dun. Isa pang dahilan kaya mas pinili namin niya mag-relax lang kasi ilang araw na tayong walang paligaw. Ilang araw na tayong nangangati na ngayon. Ito na yung Patapat Bridge. Woo! Ayun tatanong ko na doon. Yes! For the third time. Ito umagang-umaga naman tayo ngayon dito. Akala ko kagabi madadaanan na natin Dito may daan pababa Parang bawal pumunta. Pero dati pwede pumunta dyan. Parang ano lang yan picnic yata ang pwedeng gawin mo. Welcome to Patapat Viaduct, Panshan Swiftlet's Paradise. Dami nagpipicture ngayon Woo! Pwede din tayo magpicture syempre. Ayun, yun ang kagandahan dito. Naglagay sila ng mismong kabitan or dikitan ng sticker para hindi na dun sa mga signage sila nagdidikit. Kasi mas nababaluga Nakabalik din ng maliwanag. Woo! Minto muna kami dito sa gilid ng Patapat Bridge kung saan meron dalawang tindahan dito. Merong kape at saka mga chichirya. Dahil kagabi, natira pa tayong isang pandesal. Di yan ang agahan muna natin. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap magkape sa ganyang kagandang lugar ito yung masarap. Isang masarap na pagkakape dito sa Patapat Bridge. Harap. Chill lang. Katapos lahat ng mga pinagdaanan sa biyahe natin. Ito naman yung magiging reward nyo. Kaya huwag kayong matakot mapagod. Oo. Dahil pag yung pagod, may sukli yun. Diba? Pag nagpagod ka, sigurado may sukli yung maganda. Yun! Kasi, kaya ka nga nagpapagod Diba? Para magbunga yung pagod mo. What the? Lasadik 2024 dito sa Patapat. The best breakfast. Kahit hindi yan masarap na bacon or itlog or kanin, kahit ano pa, basta nasa ganito kaganda kang view, sigurado mas magiging masarap ang iyong pagkain. Mas mahal pa sa mga pagkain. Ito yung pinakamahal na pagkain. Patapat Viaduct. Yun, lumiliwanag na. Woo! Tagal kulit na hindi nakita itong pinakamahabang tulay dito sa may parting norte. Huling-huli namin Philippine Loop gabi, kaya walang makakita. Sana malagyan din to ng solar light kahit dito sa may tabi nang sa ganoon pagka dumaan dito maliwanag, kitang kita. Woo! Sarap sa pakiramdam. Iba yung saya tsaka nakakakalma pagka dumadaan ka dito. Hindi mo na naisin na magmabilis or magmadali Talagang dahan-dahan lang. Yung iba pa nga katulad yan tumitigil syempre picture di mawawala yan. Tapos dito kami nung unang tumigil dyan sa tabi na Eto may mga bumabagsak dyan na tubig, falls, kaso wala ngayon Woo! Thank you Lord. Pinatigil nyo na po ang ulan. Pagkatapos nitong Pagudpod ay yung mismong Banggina. Pero hindi naman tayo dadiretso doon. Hanggang dito lang tayo sa Pagudpod. Kung naalala nyo at kung napanood ninyo yung North Luzon Loop namin kasama si Jawo, ay doon kami sa Villa Manuela nag-stay. And doon din namin balak ngayon ni Lasadik mag-stay. Sana lang ay may available na room para sa aming dalawa at yung mura lang. Alam nyo naman na i-budget tayo ngayon.
Kaya nga, yung mga nakaraang tinulugan natin, kung saan-saan lang. Like, pagkarating namin ng Tinok, doon kami nag-camping or nag-tent. Tapos ito namang pangalawa, yung papunta tayo ng Coner, is di namin alam na simenteryo pala yung aming natulugan. And then itong ngayong huli, yung pangatlo is dito lang sa may saradong tindahan. Gusto kong bumalik din dito pero nakatuktok naman. For the 4th time, nakatuktok naman ang gagawin ko rito. Hopefully lang makasama ko yung asawa ko at saka mga alaga ko. Once na bumalik ako dito for the 4th time nang nakatuktok. Pagka nakatuktok, kahit saan pwede ka nang matulog sa loob ng mismong tuktok Depende na lang din syempre sa panahon. Ayun katulad nito may Bajaj RA dito na kulay green. Lumiliwanag na. Yang karagatan, pagka tirik na tirik yung araw is nagmimistulang kulay asul talaga. Pero dahil madilim-dilim pa, natural na kulay lang yung nandyan. Siyempre may ibang effect din yung liwanag ng araw sa mismong tubig ng dagat Ayun na, ang mismong Bangi Windmill. Tanaw na tanaw dito. Parang sa lagi kong dinadaanan na Pililla Windmill Farm. Kaso dito mas nagmumukhang higante. Mas malaki kaysa dun sa daan ng Pililla. Mas malapit kasi yung windmill farm dito sa tabing kalsada Ligo time! Mawawala na ang katay ng ulo at lagkit. Tapos banlaw na agad mamaya. You'll be just fine. Talaga ng alon.